Thank you once again for coming. Muli mga kapatid, tayo ay magkakaroon uli ng series for the whole month of March sa tema pong When Faith Meets Reality. Okay? 5 linggo po itong series na ito na ang tanging pag-uusapan po natin ay walang iba kundi po ang pananampalataya. Bakit mahalaga ang pananampalataya? At para saan ang pananampalataya? Saan ito nanggagaling o nagmumula? At gaya po ng sinabi ng Biblia, dito rin tayo nabubuhay. We live by faith. Ngayon pong umaga, ang una po nating mensahe na pag-uusapan ay pinamagatan po nating faith under trial. Faith under trials. Given na po ito mga kapatid sa lahat, amen? Na tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok at iba't ibang challenges sa buhay. Sino ka man, ano ka man, babae, lalaki, mayaman, mahirap, walang pinipili. Lahat po tayo ay pwedeng makaranas ng mga pagsubok. At dahil po sinasabing hindi tayo makakaiwas sa pagsubok, mga kapatid, kasi given yan, ang gusto ko na lang pong malaman ngayon ay kung ano ang papel ng mga pagsubok na ito sa atin pong pananampalataya. Kasi hindi ho, basta lamang po tayo dumaranas ng pagsubok na wala lang. Lahat po ng mga pagsubok na atin pong pinagdadaanan, meron po iyang pinagmumulan at meron po iyang dahilan. So ang sabi po dun sa teksto, Santiago 1 verse 2, consider it pure joy. Tagalogin ko muna. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So doon po sa teksto po natin, ang nakalagay ay, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking of anything. Consider it pure joy. Sa ibang salin po, count it all joy. My brothers, when you meet trials of various kind. So gusto kong makita po ninyo doon sa teksto, yung pong salitang testing of your faith. Yan po ang isa sa dahilan kung bakit meron po tayong pagsubok ay para po subukin ang ating mga pananampalataya. So now here is my question. Do you consider trials and testing of life as a burden or a blessing? Is it a blessing or a burden? Yun daw po bang pagsubok mga kapatid, trials or testing of life ay masasabi nating blessing o ito isang burden? Kasi ang naririnig ko po sa marami, kung kailan ako nagpasya na lumakad at lumapit sa Diyos, doon naman ako lalong sinusubok. At ang unawa po nila, ang pagsubok ay isang kabigatan at hindi isang pagpapala. And because of that, pinanghihinaan na po sila ng loob. At dahil din dito, wala na rin po silang interest maging sa salita po ng Diyos. Dahil nadadala po sila ng kanilang mga pinagdadaanan. Ang sabi po mga kapatid doon sa Matthew 13:21, hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili. At pagdating ng kapigatian at pagsubok, dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. So nakita po ninyo, yung pagsubok at kapighatian ang naglayo sa kanyang pananampalataya. So hindi po ito naging blessing, kundi naging isang
burden. At kung ganito daw po ang magiging end result ng inyong faith dahil sa mga pagsubok, tama po kayo. Hindi nga po ito blessing kung hindi isang burden. Church, uulitin ko po. Some of us may face trial. Some of us experience hardship. And some may even be persecuted because of their faith. Realidad po yan. Pero gusto ko pong makita ninyo na ang layunin po ng pagsubok ay hindi para panghinain tayo, kundi para patatagin tayo. Amen po ba? Fire does not destroy the gold. It purifies it. The storm does not break the tree with deep root. It's only proof its strength. Bagyo lang daw po ang makapagsasabi kung matibay ang isang puno o hindi. Dahil siya ang sumusubok sa tibay nito. Pwedeng nalagas ang dahon ng puno, pwedeng naputol ang kanyang sanga, pero damirpak na siya'y nakatayo, indikasyon na malalim ang ugat niya. Are you with me, church? So, ibig sabihin, mga kapatid, iyan po ang layunin ng pagsubok sa atin para tayong maging matibay, para tayong maging matatag. Remember this, church. God has never abandoned His people. He has never been caught off guard. Kung paano po niya tinulungan ang mga kapatid natin noon sa kanilang mga pinagdadaan ng pagsubok, He will do the same for us. Sapagkat hindi po tayo iba kaysa kanila. Kung meron man silang pinagdaanan at kung paano po nila ito napagtagumpayan, same thing din po sa atin bilang kanyang anak. Yun din po ang gusto niyang makita na nagiging overcomer tayo sa lahat po ng pinagdadaanan natin sa buhay. Sapagkat hindi natin pwedeng ideklara na naging victorious po tayo sa buhay na ito, not unless dumaan po tayo sa testing and trials. Amen po ba, mga kapatid? Hindi natin pwedeng ideklara na winner ka, na wala kang pinagdaan ng laban. Amen po ba, mga kapatid? Gusto po ninyo ng sample? Nung pong ialis ng Panginoon ang mga Israelites, sa kamay po sa Egypt, from Egypt, sa kamay po ng Paraon. At tumating po sila doon sa hangganan, doon sa dagat na pula. Napakalaking pagsubok po noon. Sapagkat both side, left and right, nakikita nyo bundok. Sa kanilang likod, nandiyan na po ang kaaway na humahabol sa kanila. At ang harapan po nila ay dagat. Saan sila pupunta? At yun po ay hindi basta lang pagsubok sapagkat ang nakataya ron ay ang buhay nila. Pero what will happen? Sino gumawa ng paraan? Hinati ng Diyos ang alin? Hinati ng Diyos yung dagat para sila makatawid. So ang Panginoon pa rin ang gumawa ng paraan para po malagpasan nila kung ano man yung kanilang pagsubok. Amen ba, mga kapatid? Sino pa? Si Daniel. Nung ihulog po si Daniel sa lion's den. At umasa po sila, yung mga gutom. Umasa po yung mga naghulog na kapag hinulog po si Daniel, agad siyang lalapain at mamamatay. Pero ano po nangyari? Tinikom po ng Diyos ang mga bibig ng leon. At wala man doon isa sa leon ang gumalaw kay Daniel. Sinong pwedeng gumawa nun? Who will do that? Only God. Amen po ba, mga kapatid? Laging nandun ang Panginoon in times of trouble and even in times of need. Kaya nga hindi ho tayo dapat mag-alala sa anumang pong bagay na pwede pong nangyayari sa atin pong buhay, knowing na meron po tayong Diyos na pinaglilingkuran. What about Shadrach, Meshach, and Abednego? Nag-ihulog po doon sa burning furnace. Di ba? Doon po sa pugon ng apoy. At lalo pa nga itong pinsiklab ng gusto. Nung ihulog, mga kapatid, ano napansin nila? 3 lang po yung taong hinulog. Nung mapansin po nung mga tao na nasa labas na nagulog, bakit 4 yung nasa loob ng pugon? Ano ibig sabihin? Sinambahan sila ng Panginoon. Mga kapatid, doon sa mga pangyayari na yon na nakita natin ang kamay ng Diyos. And here we are now.
Isa lang ang tanong ng Diyos sa bawat isa sa atin. Do you trust me? Do you? Kasi may mga bagay na ako'y pinakita sa inyo from the past. And even probably some of you had experienced that. May mga nakaranas na rin ng kapangyarihan ng Panginoon sa buhay nila. At yun po indikasyon lang na tapat ang Panginoon. Amen. Pero doon sa mga bagay na yon, paano natin pwedeng pagtiwalaan ang Diyos kung sakali man na dumadaan tayo sa mga ganong klaseng kabigatan? Nandyan ba kayo mga kapatid? Will you hold fast for my promises that I will never leave you nor abandon you? So don't be afraid. Do not be discouraged. Walk by faith and not by sight. Amen po mga kapatid. Yan po ang Panginoon mo eh. Sa totoo lang, sa tagal mo nang nakilala ang Diyos, sa tagal mo nang sumusunod sa Diyos, sa tagal mo nang naglilingkod sa Diyos, dapat sa mga panahon na ito, kilala mo na kung sino ang Diyos para sa iyo. Amen. And second thing, gusto ko pong iklaro ito sa inyo that temptation and trials are not the same. Do not equate trials and temptation are the same. So when we face sufferings and difficulties in life, we must know if it is because of one, is it temptation or is it trials? Magkaiba po sila mga kapatid. Kasi kung nagdurusa ka dahil natukso ka, hindi po natin pwedeng sabihin na ito'y pagsubok. Kasi ikaw ang pumasok doon at gumawa. Samantalang ang pagsubok, bigla na lang dumarating at wala po sa ating may gusto. Pero ito ay nangyayari. Amen po ba? Yun po yung pagkakaiba nila. Kaya nga po sa Santiago, ang sabi po ron, huwag sabihin niyo naman na tinutok siya ng Diyos kapag siya dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman siya tinutukso ng kahit na sino. Natutukso ang tao kapag siya naaakit at napapatangay sa kanyang sariling nasa. At kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong saan? Sa kamatayan. Amen po ba mga kapatid? So ito po ang tatlong bunga ng temptation. One, deceitful. Mandaraya. Doon po sa teksto, binasa natin sa verse 14, ano sabi dito? Nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Na-deceive na po ito. Deceive na po itong tao. Amen? Pangalawa, mga kapatid, desire by flesh. O desire by the flesh. Kagustuhan ng laman. Verse 15, at kung susundin niya ang pagnanasa, siya pa rin po ang magpapasya kung susundin niya yung kanyang pagnanasa. O ano pa ang dulot po ng temptation? Deadly and destructive. Nakakasira at nakakamatay. Verse 15, B, kung magpapatuloy siya sa kanyang pagkakasala, siya ihahantong sa kamatayan. So yan po ang hatid ng temptation. Amen. Kaya po doon sa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, tingnan po ninyo, naging tukso doon. Sabi ron, tingnan nyo. Ayan, hindi ko mabasa, sobrang liit. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya pahintulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y makayang naglalaan ng pag-iwas. Napansin po ninyo? Inilalayo po tayo. Doon po sa mga bagay na pwedeng mangyari po sa atin. Dahil ayaw nga ng Panginoon na tayo ay mapasok doon. Tapos ito po minsan ang nagiging pananaw natin. Meron tayong ginawang hindi magandang bagay at nung nagkaroon na po ng problema, sinasabi natin yung ginawa natin ay pagsubok. Hindi yung pagsubok yun. Kung tayo mismo ang gumagawa nito sa sarili po natin. Pero yung pagsubok, mga kapatid, in any given time pwedeng dumating na hindi po natin ine-expect.
At magugulat ka na lang, meron ka na namang pagsubok. Amen? At ito naman po ang ibig sabihin ng trials. Ayan. 1 Peter 1:6. Ito'y dapat niyong ikagala kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y dalisay. So yun po mga kapatid, ang trials. Now, ito po, tingnan natin. Ayan. Reasonable time. Ibig sabihin, yung po palang ating pong mga pagsubok ay panandalian lang. Hindi po siya panghabang panahon. Amen. Hindi siya panghabang panahon sa isang pagsubok. Ibig sabihin ganito, yung pagsubok mo, nakaraan, 1919 pa, hanggang ngayon, yun pa rin ang pagsubok mo. Walang ganon. Amen? Pero alam ko, may iisa lang na pagsubok at common tayong lahat. Alam niyo kung ano? Walang pera. Tama? At yan ay pagsubok na noon at hanggang ngayon, pagsubok pa rin. Amen? Hindi na tayo nagkapera kahit kailan. Pag tinanong mo, ano problema mo? Pera. O tanungin mo sa susunod, 2 taon pagkatapos. O pagkatapos ng mga 5 taon, tanungin mo ulit, may problema ka ba? Meron. Ano problema mo? Pera. O, hindi mo babago. Amen. Pero yung mga pangyayari sa buhay po natin, hindi ho siya nananatili. Amen. That is a temporal one. Hindi siya forever. Sabihin mo sa katabi mo, ano man yung pagsubok mo ngayon, hindi yan forever. Just hang on. Magpakatibay ka, magpakatatag ka. Kasi minsan, kung kailang nandun ka na sa dulo, doon ka bumibigay. Kung kailan makikita mo na yung kapangyarihan ng Panginoon para patunayan sa iyo ng Diyos na nariyan siya at your back. Minsan, kung kailang nandun na tayo at konting-konti na lang, doon tayo pinanghihinaan. Ang hindi natin alam ay pilit pa rin tayong tinitingnan ng Diyos sa mga bagay na nangyayari sa atin kung paano tayo nagre-react sa ganong sitwasyon. Sapagkat importante rin sa Diyos ang ating mga reaksyon sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan natin sa buhay. Nagiging negatibo ka ba sa sitwasyon mo o lalo kang nagiging positibo? After din po ang Diyos sa ganyang klase ng attitude. Sapagkat yung pong mga Israelita, nung sila ay iligtas ng Panginoon from slavery, nung nandun na po sila sa wilderness, sa halip na magpasalamat sila, they complain, they murmur. Hindi ho nila nakita yung provision ng Diyos. At ang kanilang naging complaint, ibalik na lang sila muli sa Egypt at payag na muling maging alipin, makakain lang sila. Kapatid, hindi natin verbally hindi ho natin nakikita ang Panginoon visibly. Neither hindi natin siya naririnig verbally. Pero alam natin mga kapatid na ang Panginoon tinitingnan din ang ating mga attitude. Minsan ko nang sinabi ito, gusto mo mong maprolong ang agony mo, maging negatibo ka sa sitwasyon mo. Sapagkat kung ang itinatama ng Diyos, kaya ka may pagsubok, ay yung attitude mo pertaining to that, at hindi niya nakikitang nababago, mapuprolong ito. Sapagkat hindi po after ang Diyos doon sa pagsubok na dinadaanan mo, kundi kaya pala'y doon dumadaan ka, gustong makita ng Diyos, nababago na ba ang attitude mo pagdating sa mga ganong sitwasyon?
Gusto mong mahinto agad? Yung agony mo? Maging positibo ka. Na kahit mahirap, sabihin mo lagi, Lord, thank you. At pag nakita ng Panginoon na wala siyang makitang dahilan sa iyo para pahabain pa niya yung sitwasyon mo, then, ano pang gagawin ng Diyos? Kundi ibigay na yung blessing na para sa iyo. Amen? Wala nang dahilan ng Diyos. Pag wala nang makitang dahilan ng Panginoon, kasi ang Panginoon ay nagtatama, nagbabago. At kung meron siyang gustong baguhin, gumagamit siya ng isang pangyayari sa buhay natin para po baguhin ko anuman yung dapat baguhin sa atin. Pero kung yung pong dapat baguhin ay hindi nakikita, na lalo pang nagiging worse dahil dun sa pinagdadaanan mo, hindi tayo makakaalis doon. So kaya dapat maging sensitive po tayo sa bawat bagay na nangyayari sa buhay po natin. At lagi tayong maging positibo. Reasonable time. Pangalawa, required. Sabi rito, dapat ninyong maranasan. Meaning, it is inevitable. Hindi ka makakaiwas dito dahil bahagi siya ng buhay. Amen. Sino bang taong nabuhay na walang pagsubok? Meron po ba rito, mga kapatid, na makapagsasabi sa akin ngayon na all throughout ng buhay niya ay hindi siya dumaan sa pagsubok? Wala. Sapagkat lahat tayo bilang human ay dadaan dito sapagkat ito rin ang kaparaanan ng Diyos para malaman sa atin kung talagang tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Required. Ano pang purpose ng trials? Refining. Pinapalis tayo para lumabas yung tunay na ikaw. Amen? Iyan po ang hatid ng pagsubok. So, ang kaibahan ng tukso at pagsubok, yung tukso, sabi po dun sa 1 Corinthians 10:13, hindi higit sa ating kakayahan. Pero yung pagsubok ay umaabot doon sa hindi na natin kinakaya. Bakit? Para hindi po tayo magtiwala sa sarili nating kakayanan, kundi po sa kakayanan ng Diyos. 2 Corinthians 1:8-9, ano po sabi ron? Read it. Mga kapatid, napakabigat na mga dinaanan namin doon. Halos hindi na namin makayanan at nawala na kami ng pag-asang mabuhay pa. Ang tindi, kapatid, right? Hindi na namin ang tindi ng dinanas namin. Nagsasabi siya ng kanyang karanasan. Nagsasabi rin siya ng kanyang damdamin kung ano ang kanyang pinagdaanan. At sinabi niya rito, nawala na kami ng pag-asa na mabuhay pa. Amen? Tuloy. Ang akala namin noon ay katapusan na namin. Ngunit, nangyari ang lahat ng yan para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay. Nakita po ninyo? Para daw hindi sila magtiwala sa kanilang sarili, kundi magtiwala sila sa kapangyarihan po ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung meron man tayong pinagdadaanan ngayon, tulad po ng binanggit nila na halos hindi na nila kinaya. Halos akala na yun ang katapusan nila. Parang hindi na po sila makakaalis doon sa ganung sitwasyon. Sabi ron, pinayagan ito ng Panginoon para hindi ka raw magtiwala sa iyong kakayanan, kundi magtiwala ka sa kakayanan ng ating Panginoon. Amen? 2 Corinthians 3:5. Ano sabi po ron? Ano sabi? Kung sa aming sarili lamang, wala kaming sapat na kakayahan. Gawin ito. Lahat ng aming kakayanan ay mula saan? Mula sa Diyos. So sa mga panahon na hindi na natin kaya, okay, at gusto na nating sumuko, kahit sinasabi pa natin na mayroon tayong pananampalataya, pero kulang pa rin, gayahin po natin yung isang ama na lumapit sa Panginoon na nasa Mark 9:24. Ano sabi? Sumagot agad ang ama ng bata, sumasampalataya po ako, pero kulang pa. Ano prayer niya? Yun.
kapatid, pwede palang hilingin nyo sa Diyos, Lord, dagdagan mo pa ang aking pananampalataya. Ibig sabihin, dagdagan mo pa yung aking paghihintay, yung pasensya. Kaya ko pa, Lord, kakayanin ko pa. Kaya ko pantiisin. Pero dagdagan mo. Dagdagan mo ko ng pagtitiis. Dagdagan mo ko ng kakayanan. Dagdagan mo ko na makapaghintay pa. Na magawa ko pa rin magtiwala sa iyo hanggang sa uli. Hindi natin makikita ang kamay ng Diyos kung wala hong mga pagsubok. Kung wala ho tayong pinagdadaanan. So dagdagan niyo pa. So magkaiba tayo ng pagsubok, amen, na pinagdaraanan. Therefore, huwag natin itong ikumpara sa pinagdadaanan ng iba. Dahil magkaiba tayo ng sukat ng ating pananampalataya. Romans 12:3, dahil sa kagandahang sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag niyong pahalagahan ang inyong sarili na higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ayon sa sukat. So meron pong mga measure yung atin pong faith. At huwag mong ikumpara yung pananampalataya mo sa iba. Magkaiba kayo ng pinagdadaanan at huwag mong ikukumpara yung sayo sa kanila. Tapos minsan mamaliitin mo pa, para yan lang, hindi mo kaya, samantalang ako. Teka muna kapatid, magka-level ba kayo ng pananampalataya? So wala po tayong karapatan na sabihan o husgahan ng isa nating kapatid, maliban lang po kung ang purpose mo ay encourage sila, pero huwag mo na ikumpara yung pinagdaanan mo kumpara sa pinagdadaanan nila. Baka hindi ho kasi kayo parehas ng pananampalataya, mas matindi sa iyo, mas mahina sa kanya, then abutin mo siya. Amen. At huwag mo lagi sinasabi yung sa'yo. Bakit ako? Kinaya ko. Bakit ako? Nalagpasan ko. Magandang sabihin yan. Pero kapatid, kung yung pong sinasabihan mo, ngayon pa lang, at napakabata pa, at hindi tulad ng pananampalataya na meron ka, hindi kanya maunawaan. Hindi kanya maintindihan. So ang isa lang na pwede mong sabihin sa kanila, merong Diyos. Merong Diyos na nakatunghay at nakakakita ng lahat ng ating pinagdadaanan. Hindi ko na lang sinabi dyan o dinagdag dyan. Kapag binasa po ninyo ang Exodus chapter 3 verse 7, malinaw na sinabi po doon, nakita ko, narinig ko, alam ko. Yung tatlong salita na yon, ginamit po yan sa Exodus chapter 3:7. Nakikita ko ang kanilang pagrusa. Alam ko ang kanilang narinig ko ang kanilang mga daing. Alam ko ang pahirap nilang nararanasan. So meaning, hindi kaila ito sa Diyos. Kapatid, kung iniisip mo, kaya may kanta dyan huwag mo sanang isiping hindi kita naririnig. Huwag mo sanang isiping nalimutan na kita. Lagi kang alaala sa pagpas ng wala palang nakakaalam kundi ako lamang. Huwag na nating ituloy. Yun yung kanta na yun Amen? Huwag mo sanang isipin na hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin na hindi kita naririnig. Huwag mo sanang isipin. Keep in mind. Kaya nga ang Panginoon, all-knowing God. Amen. At kung may nakakaalam, hindi manhid ang Diyos na hindi po siya gumawa ng paraan para po tayo abutin
at para tayo tulungan. Yan po ang ating Panginoon. And in our conclusion, sa 1 Corinthians 15, 57, 58, ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang isang encouragement sa bawat isa sa atin na binigyan tayo ng Diyos ng tagumpay sa bawat hamon ng buhay. At sinabi rin niya na hindi masasayang ang ating paghihirap sa Kanya. Tingnan niyo po. Ayan. Kaya nga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Okay? Huwag kang manghihina sa iyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang paghihirap ninyo para sa Kanya. Hindi masasayang ang paghihirap ninyo. Kung naghihirap man ang loob nyo at sa kabila nun patuloy kayong nananampalataya at sumusunod sa Panginoon, sabi ng Diyos, hindi nasasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen! At bakit hindi nasasayang? Sapagkat meron po itong nakalaang gantimpala. Ito po yung last verse. Blessed is the one who persevere under trials, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ano pinangako ng Panginoon? Promise. Ay, ano yung sabi niya? The person will receive the crown of life. Yun po yung gantimpala nito. Saan? Doon sa mga kapatid natin na sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa buhay nila, ay patuloy po nila itong napagtagumpayan. And the only way na magtatagumpay ka sa mga pagsubok na ito, kasi matibay ka, matatag ka, kasi may Diyos ka. Palakpakan natin ang Panginoon.